panahon ni dating Pangulong Marcos ay masagana ang ating ekonomiya. Ngunit dahil sa mga taong lihim na kumakalaban sa kanya ay nagbago ang lahat at unti-unting bumagsak ang Pilipinas. Matapos ang Marcos administration ay nawala ang government-owned electric company na Meralco. At hindi ka nagkakamali sa naririnig mo. Dahil ito ay minsang naging pag-aari ng Pilipinas. Paano? Dahil sa mga panahong nalulugi na ang Meralco, ay ipinagkatiwala ito ng pamilya Lopez sa ating gobyerno. Nang sumulat ng liham ang mga ito, sa noon ay kasalukuyang Pangulong si Ferdinand Marcos. At dahil nga kontrolado na ito ng pamahalaan, ay ipinamahagi ni dating Pangulong Marcos ito sa ating mga kababayan sa napakamurang halaga. Kumpara ngayon na halos gumamit ka na lang ng kandila. Pero nang mawala na nga sa pagkapangulo si Marcos, ay nakapagtatakang libre itong naibalik sa mga Lopez. Magic, di ba? O eto pa ang isa. Alam mo ba na ang 60% ng Petron Corporation na pag-aari ng pamahalaan ay naibenta din matapos ang panunungkulan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos? At sino ang salarin? Well, sino pa nga ba? Kundi ang binansagang boy benta na si Fidel B. Ramos na dating nasa panig ng Marcos na isa sa mga sinasabing nag-traitor sa kanya at pumalig sa kalaban. Gaano nga ba katalino si Ferdinand Marcos at sa kanyang panunungkulan ay isa ang Pilipinas sa pinakamayamang bansa? Tuwing halalan ay maririnig mo ang mga matatamis na pangako, libreng pabahay, pagiging scholar at pagpapatayo ng mga gusali na tutulong daw sa pag-angat ng Pilipinas. Di nga. Pero kahit pagsamasamahin mo pa ang mga platapormang yan, ay hindi pa rin sila uubra kay Pangulong Ferdinand Marcos. Dahil sa dinami-dami ng naging Pangulo, ay ito lamang ang nakaisip na gumawa ng isang blueprint na hindi na naipagpatuloy nang maupo si Cory Aquino. Sa blueprint na ito ay planado na ang mga infrastruktura na itatayo sa mga itinakdang lugar na siguradong tutulong para magtuloy-tuloy ang kasaganahan ng Pilipinas. Pero ito nga ay masyadong pinulitika dahil ayaw nilang maalala ng mga Pilipino ang kabutihan at pagmamahal sa bansa ni dating Pangulong Marcos. Isang patunay dyan ay ang paghiling niya kay dating Pangulong Corazon Aquino na ipagpatuloy ang Bataan Nuclear Power Plant na isa sa pinakaligtas at reliable source ng enerhiya na isang nakikitang paraan noon ni Pangulong Marcos upang matugunan ang kakulangan sa kuryente sa Pilipinas at di na tayo umasa pa sa ibang mga bansa para umangkat ng mga langis. Kahit maraming magandang nagawa si Pangulong Marcos, ay may ilan pa ring sarado ang isip upang maunawaan ng mga pangyayari na nasunsulan pa kung kaya't sumiklab lalo ang galit ng mga Pilipino noon at magkaroon ng EDSA Revolution. Dahil ang akala nila ay pag napatalsik si dating Pangulong Ferdinand Marcos at pumalis si Cory Aquino, ay giginhawa na ang buhay dito sa ating bansa. At yan ang hindi nangyari. Noong panahon ni Pangulong Marcos ay mayroon siyang itinatag na grupo at tinawag itong Kadiwa sa Bagong Lipunan na tumutulong upang magbigay ng pagkain sa taong mahihirap kaya't walang nagugutom na mga Pilipino. At ito ay libre lamang na ibinibigay katulad ng Klim at Nutriban para sa mga kabataan. Bantay sarado ang ating mga isla laban sa mga dayuhan sapagkat mariin niyang iniutos sa ating kasundaluhan na walang makakapasok na kahit sinong kalaban.